Samantala, ipatutupad na ngayon ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang outpatient emergency care benefit packages para po sa lahat ng anumang emerhensiya na nangangailangan ng agarang lunas. Bukod dito, buwanan din pong magtataas ng benefit packages ang ahensya para sa lahat ng mga Pinoy at ito po'y bahagi ng kanilang 3-year benefit plan. Detalye sa ulat ni Mean Corbera live. Mean? Ali, magandang balita. Mula ngayong araw kasi ay pinalawak pa ng PhilHealth ang kanilang mga serbisyong medikal para sa mga benepisyaryo. Katunayan, papayagan na o posibleng malibre na ang pagbabayad sa mga ospital kapag ang isang pasyente ay dinala sa emergency. Masasakop na rin sa babayaran o maaring i-reimburse ng Philippine Health Insurance Corporation ang emergency hospitalization. Sa pagdinamunuan ni Senador Bongo, sinabi ng PhilHealth na batay sa kanilang inilabas na Circular Order No. 00333, masasakop na rin ang kanilang serbisyo ang mga outpatient emergency. Sakop nito ang mga dinala sa emergency room dahil sumakit ang tiyan, nasugatan o kaya nagkaroon ng emergency na kinakailangan ng agarang lunas. Pero kung less than 24 hours po at hindi naman kailangang ma-admit at nagstay lamang sa emergency room because meron silang halimbawa pasakit ang tiyan or halimbawa po nagkaroon ng laceration or any other emergency case na kinakailangan gamutin, meron na po tayo ngayong coverage for that na dati po wala tayo. So, wala na pong pasyente ngayon na pupunta sa mga pagamutan na pagpapagamot na walang makukuhang benefit galing sa PhilHealth. Bukod dyan, buwan-buwan magtataas ng benefit packages ang ahensya sa lahat ng Pilipino bilang bahagi ng 3-year benefit plan o reforma ng PhilHealth. Kabilang narito ang nasa top 10 mortality diseases gaya ng dental, optometric services. Meron po kaming 3-year benefit plan. So, even after we have increased everything already, Mr. Chair, including the 95% increase across the board, no? Every month, starting today, tuloy-tuloy yan, may mga increases yan, no? I think, Doc Ish, correct me if I'm wrong, no? I think it's a 3-year benefit plan. So, tuloy-tuloy nakalatag na po yan, no? So, we will not stop here, Mr. Chair. Sabi ni Ledesma, naglaan naman ang PhilHealth ng 30 billion pesos para sa kanilang konsulta program para sa early detection. Bungaan niya ito ng magandang financial standing ng PhilHealth kahit hindi pa ito binigyan ng subsidy ng gobyerno ngayong taon. Katunayan, maaring mabayaran na rin ang mga ospital at iba pang medical facilities kung saan may pagkakautang ang PhilHealth. Binigyan na raw sila ng go signal ng Office of the Government Corporate Council para bayaran ang mga na-deny na claims lalo na noong panahon ng pandemya. Tinataya nga abot pa sa 10 bilyong piso ang pagkakautang ng PhilHealth sa mga ospital. And last week, Mr. Chair, we received already the response from the OGCC that the board, the corporation can pay this account, Mr. Chair, meaning even na-deny na siya in the past due to late submission, ito po ay babayaran po ng corporation once it will be approved by our PhilHealth Board, Mr. Chair. So this one is malaking kaluwagan on the part of our hospital, Mr. Chair, and including our non-hospital facilities para po may release natin ng pondo po sa kanila. Pero tanong ni Senador Go, kailan kaya sa tingin ninyo na dahil meron naman tayong universal healthcare law, kailan kaya darating sa tingin ninyo darating ang panahon na halos wala nang dudukutin sa sariling bulsa ang pasyenteng Pilipino? Sa tingin mo, aabot ba tayo sa ganong punto na wala nang dudukutin or still with less than 1% na i-cover ng PhilHealth? Ang layo pa natin dito kasi since selected lang naman po ang inyong sinasabi na tinaasan na case rates. Sabi ng PhilHealth, sinisikap naman nila na maipatupad ang target ng Universal Healthcare Program na hindi na magbabayad lalo na ang mahirap na Pilipino, lalo na sa ilalim ng Marcos administration. We have been very aggressive, no, in PhilHealth for the last 2 years, and we continue to even be more aggressive. So, to answer your question, Mr. Chair, we are just going as fast as we can.
Ali, sa ngayon ay hinihimok ng PhilHealth ang publiko na agad magpa-check up. Yan ay para hindi na daw magkaroon ng malalang karamdaman at hindi na lumaki ang kanilang gagastusin sakaling makonfine sila sa mga ospital. Ali. So, paglilinaw, itong binabalita mo, pag kinakailangan na isugod ka sa emergency room, no? At kailangan mo ng paunang lunas, hindi ba? At hindi ka naman kailangan i-confine. Kumbaga, yung outpatient ka na dati ay hindi covered ng PhilHealth, ngayon ay covered na. Tama, Ali, kung dati ay kailangan kang makonfine bago i-reimburse ng PhilHealth, ngayon kapag dinala ka sa emergency room, halimbawa alanganing oras, pag ikaw ay miyembro, pwedeng i-reimburse kung ano man yung nagastos mo doon sa pagpapagamot mo through emergency na mga ospital. Oo. So ngayon, ba pinatutupad na ba yung pati yung benefit package para sa dental, para doon sa pag-check up ng mata, salamin? Pati nga mental health meron na. So yun, ano na yun? Pinatutupad na yun. Pwede nang makakuha ng may pakete na para roon. Yan ay epektibo lahat, Ali, ngayong Enero. Okay. Maraming salamat. Mean Corvera, nagulat live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.